Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil um, kung ano man tayo, kahit ano man tayo, kahit na marami tayong mga kapintasan, tanggap tayo ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Kaya nung nandito si Jesus Christ sa lupa, nagpakumbaba siya para maabot natin siya. Dahil alam ni Jesus Christ na marami tayong mga insecurities. Kaya hindi natin tayo mahihirapan na maabutin si Jesus Christ dahil siya na mismo ang nagpakumbaba para sa atin. Dito basahin na natin itong sa Old Testament, sa Book of Isaiah, chapter 53. Ang pinagtutungkalan dito, si Jesus Christ. He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised, and we held him in low esteem. Si Jesus Christ itong pinatutungkalan ni Isaiah. Si Jesus Christ, nireject siya, he was despised, at mababa ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi maganda or hindi handsome, si Jesus Christ. Binanggit dito ni Isaiah, he had no beauty or majesty to attract us to him. Hindi tayo ma-attract sa itsura ni Jesus Christ physically. So, nung bumaba siya dito sa lupa, pangkaraniwang tao si Jesus. Simpleng manamit, pati yung physical appearance niya, simple lang din. Kung nakakakita kayo ng mga karpintero, di ba pag mga carpenter, simple lang ang itsura. Hindi magarbo, hindi kagaya ng pagmayaman ka. Na maganda ang itsura mo, maganda ang pananamit mo. Si Jesus Christ, hindi ganon. Kaya nga, yung mga Pharisees, mababa ang tingin sa kanya. Kasi, hindi siya attractive. Si Jesus Christ. Kaya inawan siya, nireject siya. Hindi siya kingly. Hindi kingly yung dating ni Jesus Christ. Nung nandito siya sa mundo. Kaya yung mga nasa picture na nakikita nyo na sinasabi na yun si Jesus Christ, hindi yun si Jesus Christ. Iba ang itsura ni Jesus Christ. Na nakadescribe dito sa Isaiah chapter 53. He had no beauty or majesty to attract us to him. Hindi tayo ma-attract sa kanyang physical appearance. Magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil bumaba siya dito sa lupa ng sobrang pakumbaba para maabot natin siya. Para malapitan natin siya. Kung siguro sa ngayon bumaba si Jesus Christ, na ganito ang itsura niya na kung ngayon ipapanganak, kung ngayon siya nag-ministry, siguro hindi natin siya papansinin. Dahil ang mga tao talaga nakatingin sa physical appearance ng mga tao, kung ano ang isusuot, kung anong meron siya, kung anong may pagmamalaki niya, kung anong pinag-aralan niya. Ganun ang tao. Pero si Jesus Christ, bumaba siya dito sa lupa. Hindi siya attractive.
Hindi natin gugustuhin na makita siya or makasalamuha man lang siya. Ganon ang itsura ni Jesus Christ. Hindi siya matangkad. Hindi siya 6-footer, no? Mababa lang ang height ni Jesus Christ, mga 5'7" or 5'6". Ganun lang si Jesus Christ. Simple. Kaya natin naabot si Jesus Christ dahil simple lang siya. Nung nandito siya sa lupa. Pero yung kanyang mga ginawa para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga nung nag-resurrect na si Jesus Christ, no? After 3 days, di ba yung resurrection? Nakakita siya ng kanyang mga disciples pero hindi siya nakilala. Kasi in heaven, iiba ang itsura natin. Dito sa mundo, marami tayong mga disabilities. Marami dyan merong kirat, duleng, no? Hindi ko pinipintas duleng, kirat, may hair lip, pilay, sakang, pike, maraming peklat, maraming tigyawat. Kulang ang mga katawan. Pero tanggap ni Jesus Christ lahat ng tao. At in heaven, perfect na tayo. Hindi na tayo pangit. At hindi na rin tayo tatanda. Okay? Kaya, pag feeling natin, tumatanda na tayo, pumapangit na tayo. Tanda na ako. Isipin natin si Jesus Christ. Natanggap niya tayo kahit anong itsura natin. Kahit mataba tayo, kahit na malnourished man ang itsura natin. Tanggap lahat ni Jesus dahil si Jesus Christ nakatingin sa puso natin. Kung yung ibang mga fellow Christians natin, sa physical appearance pa rin nakatingin or sa kung ano ang maibibigay or kung magkano ang maidodonate nila sa inyong mga samahan. Si Jesus Christ hindi ganon. Ganun ang ating King, ang ating Savior, ang ating Good Shepherd. Ngayon, nasa heaven si Jesus Christ, nakikita niya tayo. Iba na ang itsura ni Jesus Christ. Ang mga tao in heaven, iba ang itsura dito sa lupa kumpara sa heaven. Pero makikilala pa rin. No? So, basahin muna natin, itong, balik na tayo dito sa binabasa natin. Last time, ang binasa natin was Luke chapter, it was Matthew chapter 25. Ngayon, babasahin natin ay yung John chapter 13. Ang unang isinulat na gospel was Matthew, and then Mark, and then Luke, and then John. Kasi marami nagsasabi na ang nauna daw ay Mark before Matthew. Chinek ko lang, gusto lang i-inform sa inyo. Pero nung hindi pa ginawa ang Matthew, Mark, Luke, John, nung buhay si Jesus Christ. Nung nandito pa siya sa lupa, hindi pa sinusulat. After na ni Jesus Christ mag-resurrect, nagpunta na siya in heaven, bumalik na siya kay Almighty Father, binadala ng Holy Spirit. Saka ngayon, nagsulat si Matthew, pero hindi pa agad-agad, siguro mga ilang years pa ang nagdaan. So may nagsasabi na isinulat ang Book of Matthew noong 40 to 45 AD. Kasi nga, hindi malaman yung eksakto na year. Tapos yung Mark, isinulat siya noong 50 to 60 AD. Tapos yung, hindi estimation lang yan, Tapos yung Luke, isinulat siya noong AD, 60 AD.
or Anno Domini. Na ngayon, pag sinasabing AD, gusto nila ay CE, which is Common Era. Pero tayo bilang Christians, ang tawag natin sa CE is Crisis Era. No? So yung BC, ginawa nilang BCE, Before Common Era. Inuulit ko lang. So, bilang Christian, sa atin, ang tawag natin doon, imbis na Before Common Era, ay Before Crisis Era. Okay? So, nandun pa rin pangalan ni Christ. Hindi na matatanggal dahil yung year nakabase kay Jesus Christ. So, ito, no, yung Book of Luke was written nung 60 AD or CE, Crisis Era. And then yung Book of John, before 70 AD or 70 CE. Kasi nasira yung temple nung 70 AD, nung sinira ng mga Romans ang temple sa Jerusalem. Okay? So before 70 AD kasi hindi isinulat ni John na nasira ang temple gaya ng pagkakasabi ni Jesus Christ, hindi na isulat ni John. So ibig sabihin na buo ang Book of John before 70 AD or 70 CE. Alam ni Jesus Christ, no, na magsusulat ng mga testimony si Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya nga, diba, let the reader understand. Asan ba yung nabasa natin, let the reader understand? Sa Matthew ba yun? Na yung pagdating ni Jesus Christ, let the reader understand. Alam ni Jesus Christ na may magbabasa. Saan nga ba yun? Dali, hanapin ko ha. Let the reader understand. Sa Matthew, dali. Matthew chapter 24 verse 15. So alam ni Jesus, whoever reads, let him understand. Alam ni Jesus. So itong Bible nasa Book of Revelation na tinatawag na scroll. Yung scroll na pag nasa bibig ay matamis pero pagdating sa stomach ay hindi na siya masarap. Bitter na. Ito yung little scroll. Ang Bible. Ang Word of God. Kasi yung mga big scroll, no, nandiyon yung mga pangalan ng mga tao. Okay? Balik na tayo dito na sa John chapter 13. Pero bago natin basahin John chapter 13, ito muna ang John chapter 12 recap natin. So, mababasa natin dito na si Lazarus, no? Binuhay ni Jesus Christ. Nasa Bethany si Jesus Christ 6 days before the Passover. Ngayon sa Matthew and Mark, ang sinasabi na date or araw ay 2 days. Mga 2 days before the Passover. Kasi nire-recall nila dahil marami ng taon ang nakalipas. So nire-recall nila. Pero ang importante, malapit sa Passover. Pare-pareho sila si Matthew, Mark, Luke, and John. Pero itong si John ang naiiba, ang sabi niya 6 days. Kasi nga, huling naisulat ni ang Gospel of John sa among the other a book, no? So 6 days sabi niya. Kasi nire-recall ni John. Ang importante, malapit sa Passover. Yun ang sign.
or yun ang tanda ni John. Kasi nung kasama naman ulit, hindi tayo tapos. Kasi nung kasama naman ni Jesus Christ, si Matthew, tsaka si John, wala naman silang daladalang libro or susulatin nila, ganito ang nangyari. Nire-recall nila, no, okay? Nire-recall nila, guided sila by the Holy Spirit. Kaya kung makikita nyo, pare-pareho yung story. May mga konting pagkakaiba lang sa mga days. At yung pagkakasunod-sunod. Ngayon, dito sa John chapter 12, si Lazarus, no? Na ang kasama ni Jesus Christ. Pero dito sa Matthew at saka sa Mark, ang banggit si Simon the leper. Ngayon, ang Lazarus, ang ibig sabihin ng Lazar, leper. Hindi natin alam kung itong si Lazarus ay may leprosy. Pero dito sa Matthew and Mark, Simon the leper. 'Di ba may ang mga tao sa probinsya may mga tawag yan eh. So si Simon the leper, siya rin si Lazarus. Okay? Kasi kung titignan nyo yung word na Lazar, ibig sabihin nun, leper. Medieval Latin word na leper ay Lazar. Ngayon, ang sabi dito sa Matthew, Simon the leper. Ngayon si Simon, tsaka si Lazarus, iisa lang siya kasi sa Bethany. Okay, nakikita nyo ba? Na ikino-compare natin. Na nag-corroborate yung Matthew, Mark, Luke, and John. Ang pagkakaiba lang yung name. Kasi yung name, di ba si Simon ginawang Peter? Di ba si Matthew, Levi siya? Nag-iiba yung pangalan, di ba? Kasi kung noon ang tawag pag may mga tawag eh, halimbawa kahit hanggang ngayon nasa probinsya, example, si Pedro, sinong Pedro? Si Pedrong Pablo. Pag gano'n sinabi, si Pedro na anak ni Pablo. Ganun sa probinsya, no? Okay, sinong Tomas yun? Si Tomas Bigte. Bakit Bigte? Kasi nagbigti siya, pero nabuhay siya. Ganon, merong ganon. Nilalagyan ng nickname. So, ganon din nung time ni Jesus Christ, no? Kagaya itong si Mary Magdalene, kaya siya naging Magdalene kasi from Magdala. Kaya naging Magdalene. Okay? Pero hindi natin alam kung siya rin si Mary na kapatid ni Martha. Na si Mary kapatid ni Lazarus. Nililiwanag ko lang, no? So si Lazarus katabi niya si Jesus Christ na nakaupo sa table, kumakain at nag-serve si Martha. Tapos ito namang si Mary nag-pour ng oil kay Jesus Christ sa kanyang paanan. Dito sa Matthew at saka sa Mark, yung oil, hindi pinangalanan yung babae dito. Pero, yung oil naman, inilagay sa ulo. So, ibig sabihin, buong katawan ni Jesus Christ, ulo hanggang paa, nilagyan ng oil. So, balik na tayo dito, no? Babalikan na lang natin sa kanalang. Pero, kasi, John chapter 13 tayo. So, sabi ni Judas, sana na lang, binigay din lang sa mga mahihirap, yung oil, yung nard, na imported pa from Assyria. Pure nard. Pero dahil sa magnanakaw siya, hindi naman talaga para sa for the benefit of the poor people yung kanyang iniisip, kundi for his own benefit dahil nga swapang siya, magnanakaw siya.
At pumasok si Jesus ng Jerusalem as king. Nakaupo siya sa colt. Naglatag yung mga tao ng twigs sa sahig at yung coat ng mga disciples inilagay sa coat para upuan ni Jesus Christ. Pati sa sa pathway, yung coat ng mga tao ang nilagay nila. Kung wala man silang coat, yung mga twigs or branches ng mga trees. At dito rin predict ni Jesus Christ yung kanyang kung anong mangyayari sa kanya. Dahil nga binuhay niya si Lazarus, alam niya na yun na ang start. Kaya siya nalulungkot si Jesus Christ nung binuhay niya si Lazarus. Gusto niyang buhayin si Lazarus. Okay? Dahil yun ang signal para huhulihin na siya ng mga Roman soldiers sa utos ng mga Jewish priests. Kaya siya umiiyak. Dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit siya umiyak. Hindi siya umiiyak dahil namatay si Lazarus. Umiiyak siya dahil para mabuhay yung kanyang kaibigan na si Lazarus or si Simon, kailangan siya ang maging kapalit. Si Jesus Christ. Kaya dito, nagbibigay na siya ng mga namamaalam na siya. Pinagsasabihan na niya yung mga Jewish priests, mga scribes na matataas ang ere, na prideful, egoistic. So dito na tayo sa John chapter 13. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Alam na ni Jesus Christ na nalalapit na yung oras na aalis na siya sa mundo na to at babalik na siya kay Almighty Father. At kaya siya nalulungkot, iiwanan niya yung kanyang mga mahal. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. So yung mga kasama niya, yung kanyang mga disciples, yung mga tao na nakakasalamuhan niya, na pamahal kay Jesus Christ, he loved them to the end. Ganun magmahal si Jesus Christ. Wala makakapantay sa pagmamahal ni Jesus Christ at ni Almighty Father sa atin. Hindi natin mahahanap yung love na yon kundi kay Jesus Christ lang tsaka kay Almighty Father. Yung love na ipinakita sa atin ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. That evening meal was in progress. The evening meal was in progress. So, kumakain sila ng kanilang dinner, no? And the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. So yung devil nag-uudyok na kay Judas na i-betray or itatwa or talikdan si Jesus Christ o bumaliktad against kay Jesus Christ. May nag-uudyok na sa kanya. Alam ni Jesus yun. Jesus knew that the Father had put all the things under His power and that He had come from God and was returning to God. Alam na ni Jesus Christ
na yung kapangyarihan ni Almighty Father ay powerful si Almighty Father at alam niya na siya ay galing kay Almighty Father at babalik na siya kay Almighty Father. Dahil alam na niya na si Judas nadidemonyo na. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Wala to sa Matthew, Mark, Luke, no? Itong paghuhugas ni Jesus Christ ng mga paan ng kanyang mga disciples. He got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Yung outer clothing, no? May damit si Jesus Christ, meron siyang inner garment, meron din siyang outer clothing. Sa ngayon, meron tayong mga underwear. So, nung time ni Jesus Christ, inner garment ang tawag doon. Pero diretso lang din. So, ang hinubad ni Jesus Christ yung kanyang outer clothing. At naglagay siya ng towel sa kanyang bewang. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" So, lahat ng mga disciples ni Jesus Christ, hinugasan niya ang kanilang mga paa. Bakit paa? Hinugasan niya, tapos pinatuyo niya. Ngayon si Simon naman, ito naman, no? He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Lord, hugasan mo ba ang paa ko? Sabi ni Jesus Christ. Jesus replied, "You do not realize now that what I am doing, but later you will understand." Sabi ni Jesus Christ. Ibig sabihin kasi ng pagpapahugas ng paa is pagpapakumbaba. Yung paa natin sa parts of our body, yun ang pinakamadumi kasi yun ang lagi nasa ground. Kaya sabi ni Jesus Christ, sa ngayon hindi mo maiintindihan. Pero darating ang panahon maiintindihan mo kung ba't ko ito ginagawa. Ang sagot ni Peter, "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Hindi, ayoko pong magpahugas ng paa sa inyo. Sabi ni Peter. Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." Kung hindi kita huhugasan ng paa, hindi ka kasi kabilang sa akin. Bilang isang servant. Okay? Ibig sabihin ito, servant. Okay? Yung paghuhugas ng paa. Pagsaserve sa mga tao. Servitude. Ang sagot ni Simon, "Then Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well." Umuwi naman to si Simon Peter. Ayaw niya magpahugas ng paa. Ngayon sinabi ni Jesus Christ, hindi ka kasali sa akin, hindi ka kaparte ko. Kung hindi ka magpapahugas sa akin ng paa. Tapos, naging over naman tong si Simon Peter. Sabi niya, "O sige, hindi lang yung paa ko, pati na rin yung aking kamay at ang aking ulo." Sa verse 10, Jesus answered, "Those who have had a bath need only to wash their feet." Kung sino man yung kanyang naging malinis na, okay? Naghingi na ng tawad, malinis na siya. Ang kailangan na lang ay hugasan yung paa as a sign of servitude. Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. Their whole body is clean. Malinis ka na. Sinasabi niya kay Peter kasi nga, nakahingi ka na ng tawad. Mahal mo si Almighty Father, ginagawa mong tama. Malinis ka na. Ang kailangan na lang ay serving other people. Yun ang significant message ng paghugas ng paa. "And you are clean, though not every one of you." Sabi ni Jesus, kayong lahat ay malinis na.
Pero hindi lahat kayo ay malinis na. Not every one of you. Kasi lahat na ng kanyang mga disciples, malinis na. Ibig sabihin, humingi na ng tawad, gumagawa na ng tama, hindi na mag-iisip ng masama sa kapwa-tao. Sabi ni Jesus, pero isa sa inyo ang hindi malinis. Not every one of you. Merong hindi sa inyo malinis. For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean. Kasi alam ni Jesus na may magbe-betray sa kanya. Kaya sinabi niya na hindi lahat ay malinis, meron pa ring madumi. So, alam na natin na si Judas madumi siya kasi nag-iisip siya na ibebetray niya si Jesus, tatraidorin niya si Jesus. At in the end, nagpakamatay siya. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Nung tapos na niyang hugasan ng paan ng kanyang mga disciples, sinuot niya yung kanyang outer garment at umupo na rin siya sa kanyang sa kanyang place. Do you understand what I have done for you? He said. He asked them. Naintindihan niyo ba kung anong ginawa ko sa inyo? Bakit ko ginawa yun para sa inyo? You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Tinatawag niyo akong teacher at Lord. At tama kayo, kasi yun ako. Sabi ni Jesus, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Ngayon, ako, na inyong Diyos, na inyong teacher, na inyong Lord, nagugas ng paa ninyo. Ngayon, kayo naman mismo, hugasan ninyo ang paa ng bawat isa. Maging servant kayo ng bawat isa. Yun ang ibig sabihin nito. I have set you an example that you should do as I have done for you. Binigyan ko kayo ng example na para yung example ko, gayahin ninyo. Dahil yung para gayahin nyo yun, gawin nyo rin sa ibang mga tao. Gayahin nyo yung ginawa ko. Dahil ako, na Lord nyo, na teacher nyo, ginawa ko yun sa inyo. Ngayon mga student ko kayo, gawin nyo rin yun sa ibang mga tao. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Sabi ni Jesus. Walang servant ang mas mataas pa sa kanyang master or sa kanyang boss. Walang messenger ang mas mataas pa kesa sa nagpadala sa kanya. Okay? Yan ang ibig sabihin ni Jesus. So, ibig sabihin ni Jesus, mas mataas siya sa kanyang mga apostles or disciples, pero nagpakumbaba siya. So, ang gagawin ng mga apostles or disciples, magpakumbaba din sila kasi hindi sila greater kay Jesus. So, tayo rin, hindi tayo greater kay Jesus. Tayo yung mga servant, lahat tayo. Kaya, yung mga leader, yung mga leader ninyo, dapat servant. Hindi lang pakitang tao, no, na pagdarating yung may time na naghuhugas kayo ng paadiban ng mga servant ninyo. Nakakita na ako ng ganon. Ng mga deacons or elders. May once in a year yata yung ginagawa ng mga sa congregation na nakakita na ako noon, tinatawag yung mga deacons, yung mga elders, or kung sino man yung mga leaders. Tapos may pinaka-head, hinuhugasan nila yung paa ng mga elders and deacons sila. Tapos, pero bago yun, ang gagawin naman ng mga elders and deacons, bago sila magpapahugas ng paa, nagpapapedicure muna, kailangan nilinis ang paa ko, baka kasi huhugasan ng paa ni pastor yung paa ko. Huhugasan ni teacher yung paa ko, kailangan malinis. Yung dito, hindi nila sila naghugas ng paa, madumi mismo. Right then and there yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi sinabi ni Jesus, maghugas muna kayo ng paa bago ko kayo hugasan ng paa. Hindi gano'n ang ginawa ni Jesus. Kundi right then and there, hinugasan niya.
Hindi maselan si Jesus Christ. Kaya tayo, wag tayong maging maselan. Ha? Nagseselan pa kayo, no? Naalala ko na naman yung isang pastor na naka-Gucci na shoes. Pero yung mga member, anong mga suot na sapatos. Baka sabihin nyo ako, bakit iba-iba ang damit ko? Kaya nag-iba-iba akong damit, minimekos-mekos ko lang to, no? Tsaka mura lang ang bili ko sa damit na kailangan ko explain. At tsaka, yung nanay ko nakatingin sa damit ko, para matandaan niya kung napanood na niya ako o hindi, ay nakita ko na itong suot ng anak ko, hindi ko na yung papanoodin. Kaya nag-iniiba-iba ko, minimekos-mekos ko para matandaan ng nanay ko kung anong papanoodin niya. Sa damit ko tumitingin. Balik tayo dito, no? Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Pagpapalain tayo ni Almighty Father tsaka na Jesus Christ kung magsaserve din tayo sa kapwa-tao natin. Magpapakumbaba tayo ng babang-baba. Walang halong hypocrisy. Maging truthful like Jesus Christ and the Almighty Father. Kaya kung meron kayong mga kasama sa bahay, no? Na ang trabahante nyo, wag yung itrato ng masama. Ituring ninyong parang kayo lang din. Pero dapat alam niya na kayo yung boss. Okay? Na kayo susundin. Pero wag aapihin. Maging patas. Dapat ang trato natin sa mga tao. Kasi minsan pag nakita natin mayaman, hindi mayaman to, kailangan ibang trato ko dito. Mahirap lang to, pwede na yan sa kung ano-ano man. Patas ang gusto ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Dahil servant tayo. Tayo mga followers of Christ. I am not referring to you, to all of you. I know those I have chosen. But this is to fulfill the passage of Scripture. He who shared my bread has turned against me. Na nakalagay sa Psalm chapter 41 verse 9. So, sinasabi na dito ni Jesus na may magbe-betray sa kanya. Kilala niya kung sino ang kanya mga pinili. Sabi ni Jesus, pero para ito sa ma-fulfill ang nakalagay sa scripture, ang prophecy na nasa Psalm chapter 41 verse 9 na isinulat ni David. I am telling you now before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am who I am. Sabi ni Jesus, sinasabi ko na sa iyo to ngayon pa lang para pag nangyari na yon, maniwala kayo sa akin na ako nga yung sinasabi ko, na ako ang sinasabi ko kung sino ako. Sabi ni Jesus, very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me. Sinasabi ko sa inyo yung katotohanan na kung sino man ang ipapadala ko sa inyo at tinatanggap yon, ay ako na rin ang kanyang tinatanggap, sabi ni Jesus. And whoever accepts me, accepts the one who sent me. At kung tinanggap ako, tinatanggap din niya si Almighty Father na nagpadala sa akin. Kaya malaki ang responsibility ng mga religious leaders or Christians na nagsaserve kay Almighty Father.
religious leaders ng mga Christians, ha. After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, "Very truly I tell you, one of you is going to betray me." So, hindi matanggal sa isip ni Jesus Christ na meron talaga magbe-betray sa kanya. Kaya inulit niya ulit kasi na-troubled yung spirit niya. Kasi alam na niya yung kanyang ma-experience. Yung sakit na mararanasan niya. Na nakasulat sa prophecy, sa Old Testament. Kaya nga di ba si Jesus ang fulfillment ng Old Testament? Kaya buo ang Bible. After it said, Jesus was troubled in spirit and testified, "Very truly I tell you, one of you is going to betray me." Meron isa sa inyo ang magbe-betray sa akin. One of you will turn against me. Sabi ni Jesus Christ. At nalulungkot si Jesus Christ. Kasi minahal din niya si Judas. Kahit na masama ang ugali ni Judas. Minahal niya, tanggap niya si Judas. Alam niya yung mangyayari kay Judas. Kaya troubled siya. Kaya tingnan nyo, tao din si Jesus, naging tao siya kasi natatroubled din siya. Natatroubled yung spirit niya. Gaya natin. Nasasaktan si Jesus Christ dahil alam niyang mangyayari na pag binitray siya ni Judas, si Judas naman ngayon ay magpapakamatay. Alam ni Jesus yon. His disciples stared at one another at a loss to know which of them he meant. Yung kanyang mga disciples ni Jesus Christ, hindi alam kung sino yung kanyang binabanggit na magbe-betray sa kanya. Naguguluhan. Kasi ang tingin ng mga disciples, pare-pareho sila na faithful kay Jesus Christ. Yun ang tingin nila. Kaya hindi nila malaman kung sino ang magbe-betray sa kanya. Dito sa verse 23, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. So ito nga verse 23, John chapter 13 verse 23, si John to, no? Kaya nga John the beloved siya. Sinabi ni John, kasi siya nagsalit ito, one of them, the disciple whom Jesus loved, was reclining next to him. Lahat naman ng mga disciple ni Jesus Christ mahal niya. Pero si John, inangkin niya, no? Mahal ako ni Jesus. Di ba ganoon din tayo? Mahal ako ni Jesus. Kung kayo, sasabihin niyo sa ibang mga tao, alam mo, mahal ako ni Jesus. Ganon din si John. Inangkin niya yung pagmamahal ni Jesus. Gaya natin, inaangkin natin na mahal tayo ni Jesus, mahal ako ni Jesus. So, yung pagmamahal ni John kay Jesus ay malaki. Yung kanyang trust kay Jesus, malaki. Yung kanyang yung faithful siya kay Jesus Christ. Okay? Kaya niya sinabi to dahil siya mismo mahal niya si Jesus Christ. Kaya sabi niya, whom Jesus loved, kasi inaangkin niya yung pagmamahal ni Jesus, na mahal siya ni Jesus. Alam niya na mahal siya ni Jesus. Kayo ba, alam niyo ba na mahal kayo ni Jesus? Ako, alam ko, mahal ako ni Jesus. Si John, ang dami niyang pinagdaanan na trials and tribulations, pero alam niya, mahal siya ni Jesus. Tayo, kahit marami tayong pinagdadaanan na pagsubok, alam natin na mahal tayo ni Jesus. Mahal ako ni Jesus. Ang kinin natin yon. Dahil totoo yon na mahal tayo ni Jesus. Totoo na mahal ako ni Jesus. Totoo na mahal kayo ni Jesus. Simon Peter motioned to this disciple and said, "Ask him which one he means." So katabi ni John, the beloved, si Jesus. Ngayon, ang ginawa ni Simon Peter, itanong mo,
John, itanong mo kay Jesus kung sino yung kanyang pinatutungkulan. Ito si Simon Peter. Minsan comedy si Simon Peter, di ba? Natatawa ako kay Simon Peter. Kasi si Simon Peter parang tayo yon, no? Yung ugali niya. Tanong mo nga kung sino. John, tanong mo nga. May mga, hanggang ngayon, di ba may mga klaseng tao? Ganun yung ugali ni Simon Peter. Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? So, ang ginawa ngayon ni John, tinanong niya ngayon si Jesus. Nakalin back siya against kay Jesus. Tinanong niya, Lord, sino yon? Lord, nakaganon siya. Lord, sino yon? Sino po yon? Yung magbe-betray sa inyo. So Jesus answered, it is the one to whom I will give this piece of bread when I have dipped it in the dish. Sabi ni Jesus, kung sino ang bibigyan ko ng isang pirasong tinapay na to, na sasawsaw ko sa dish. Hindi natin ko alam kung anong dish yun, no? Kung anong sauce yun. Walang minanggit na sauce. Hindi naman kasi importante. Basta ang importante, may sausawan. Then, dipping the piece of bread, he gave it to Judas, the son of Simon Iscariot. And as soon as Judas took the bread, Satan entered into him. So, yung pagka-dip ni Jesus Christ ng bread, tapos binigay niya kay Judas, si Satan naman pumasok na sa pagkatao ni Judas. Na demon possessed si Judas. Imagine kasama niya si Jesus, no? Tapos nadi-demon possessed pa siya. Ang daming miracles na kasama si Judas. Nakita niya lahat yung mga ginawa ni Jesus. Kasi yung 12 apostles, simula nung ministry ni Jesus, yun ang 12 apostles. So from the time na nag-start si Jesus ng kanyang ministry, up to this time, yun ang kanyang mga 12 apostles. So ibig sabihin, itong si Judas, simula pa ng ministry ni Jesus, nandun na si Judas, nakita na niya. Nag-umpisa pa lang si Jesus, kasama na si Judas. Pero inallow ni Judas na pumasok sa kanya, sa pagkatao niya, si Satan. So tayo, Christian tayo, kaya kailangan lagi tayo magpe-pray. Lagi tayo magdadasal. Napakalapit na ni Judas. Hindi natin alam, minsan nahawakan niya si Jesus, nayayakap niya si Jesus, niyayakap siya ni Jesus. So Jesus told him, what you're about to do, do it quickly. Sabi ni Jesus kay Judas, kung ano ang dapat mong gawin, gawin mo na ng mabilis. Gawin mo na ngayon. Sabi ni Jesus kay Judas. But no one at the meal understood why Jesus said this to him. Walang nakakaintindi kung bakit sinabi ni Jesus yun kay Judas na kung ano man ang dapat mong gawin, gawin mo na ngayon, bilisan mo na. Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the festival. So, si Judas, siya yung treasurer. Siya yung taga-bili, no, ng mga kagamitan, kung may kailangan. Akala nila, inuutusan siya ni Jesus para sa festival, sa Passover festival, may pinabibili. Akala ng mga disciples. Alam naman ni Jesus na nagnanakaw si Judas, nagpapatong pa yata to ng pera para kunyari, mahal ang kanyang pagkakabili, pero mura lang. Nagpapading pa, pero hinahayaan ni Jesus Christ.
or to give something to the poor. No, akala nila may pinabibili si Jesus Christ para sa festival or para may ipabigay sa mga mahihirap. So, ibig sabihin, yung pera na ino-offer or may nag-aabot sa kanila ng donation kay Jesus Christ sa kanyang mga apostles or disciples para may pambili sila ng kanilang mga pangangailangan at pinamimigay din nila sa mga mahihirap yung kanilang mga nalilikom. Pinamimigay din nila sa mahihirap. Kaya nga, or to give something to the poor. So, hindi alam ng mga disciples kasi ganun ang kanilang gawain na pag may magdo-donate or mag-offer, minsan bibili ng kung ano-ano para sa festival, kailangan ng may mga bagay na bilhin, at nagbibigay din sa mga mahihirap. So, hindi nila sinaswapang yung pera. Ito, pera lang to. Hindi natin ito maibigay sa pang mahihirap. At atin na to. Hindi ganon si Jesus. Hindi ganon yung mga apostles. Kaya, yung natutunan ng mga apostles, hindi kay Jesus. Si Jesus, yung example nila. Kaya si Jesus ang ginaya nila. As soon as Judas had taken the bread, he went out and it was night. So, nung kinuha ni Judas ang tinapay, lumabas siya. Gabi yon. So, ito na yung Last Supper. So, nahugasan pa ng paa si Judas, no? Ni Jesus Christ, hinugasan pa ni Jesus Christ ng paa si Judas. Kasama pang kumain. Kaya troubled si Jesus Christ kasi sasabihin na niya, uutusan na niya si Judas na gawin na niya ang kanyang dapat gawin. Dito sa verse 21, di ba? Jesus was troubled in spirit and testified, "Very truly I tell you, one of you is going to betray me." Kaya troubled na si Jesus dito dahil uutusan na niya si Judas na gawin na niya ang kanyang dapat gawin at bilisan yon. Nahihirapan din si Jesus Christ, yung kanyang heart. Dahil iiwan na niya yung kanyang mga disciples, yung mga taong minahal niya dito sa lupa. When he was gone, Jesus said, umalis na si Judas, Jesus said, "Now the Son of Man is glorified and God is glorified in Him. If God is glorified in Him, God will glorify the Son in Himself and will glorify Him at once." Sabi ni Jesus. Darating na ang oras para ma-exalt ang Son of Man, at pag na-exalt ang Son of Man, si Jesus Christ, may exalt din si Almighty Father. Dahil pag na-exalt si Almighty Father naman ang mag-exalt kay Jesus Christ and will glorify Him at once. Naiintindihan ninyo? Pag si Jesus Christ na-glorify, na-exalt, may exalt din si Almighty Father. Bakit may exalt si Almighty Father? Kasi ibibigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay. May mga tao na masasave, at pag nasave yung mga tao na yon, pupurihin si Almighty Father, ma-exalt siya. At pag na-exalt si Almighty Father, itataas naman ni Almighty Father si Jesus Christ. Kaya magkaiba si Almighty Father at si Jesus Christ. Magkaiba sila. Si Jesus Christ ay Son of Man. Si Almighty Father ay ang tatay natin. Pero
Iisa sila ng hangarin. Kaya, the Father and I are one. Sabi ni Jesus Christ. Kaya kung ano ang, kasi kung ano ang pinapagawa ni Almighty Father kay Jesus Christ, ginagawa ni Jesus Christ. At tayo, kung magiging follower tayo ni Christ, susundin natin yung kaniyang mga utos, magiging kaisa rin tayo ni Jesus Christ at magiging kaisa rin tayo ni Almighty Father. Kaya nga, meron tayong pagkakataon to rule with Jesus in heaven dahil may i-inherit natin ang kaharian ng Diyos kung pananatilihin natin ang sarili natin na malinis, na maging followers of Christ. My children, I will be with you only a little longer. Malungkot si Jesus. Alam niya na masakit yung mangyayari sa kanya, pero mas masakit, may iwan niya yung mga tao na mahal niya. My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come. Sabi ni Jesus, hahanapin ninyo ako, pero gaya nga ng sinabi ko sa mga Jew, at sasabihin ko din sa inyo, kung saan ako pupunta, hindi kayo makakapunta. Hindi ko kayo maisasama, sabi ni Jesus Christ. Konting oras na panahon na lang ang ipapanatili ko dito sa mundo. Hahanapin ninyo ako. Kaya ngayon palang sinasabi ko na sa inyo, kung saan ako pupunta, hindi kayo makakapunta. Dahil alam ni Jesus na hahanapin siya ng kanyang mga disciples. Dahil lagi nakasunod sa kanyang mga disciples. Nagpapasakop sa kanyang mga disciples. Alam ni Jesus yung kanyang mga taong pinili. At alam niya na isa doon ay ibebetray siya, si Judas. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Ito yung bagong command or bagong kautusan na ibibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo bawat isa. Gaya na pagmamahal ko sa inyo. Mahalin ninyo ang bawat isa. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Para malaman ng mga tao na kayo ay aking mga followers. Dapat mahalin ninyo ang bawat isa. Malalaman ng mga tao na follower kayo. Follower ko kayo kung magmamahalan kayo. Alam na natin pagmamahal ng may pag-iingat, may pagrespeto. Kasi yung love, yun na yung summary ng respeto, ng pagkikare, ng pag-uplift ng spirit, pagsusupport. Yun yung love, yun na yung summary nun, yung pinakabuod. Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Sabi ni Simon, saan po kayo pupunta, Lord? Jesus replied, where I am going, you cannot follow now, but you will follow later. Sabi ni Jesus, sa ngayon, kung saan ako pupunta, hindi niyo ako masusundan. Pero, susunod ka rin. Hindi sa ngayon, no? Sabi ni Jesus. Makakapunta ka rin kung saan ako pupunta. Susunod ka rin sa akin, pero hindi pa ngayon. Peter asked, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Sabi ni Peter, Lord, bakit hindi ako makakasama sa iyo ngayon? Makakasunod sa iyo ngayon? Ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Sabi ni Peter.
Then Jesus answered, "Will you really lay down your life for me?" Talaga bang ibibigay mo sa akin ang buhay mo, Peter? "Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times." Talaga bang ibibigay mo sa akin ang buhay mo, Peter? Kasi sa katotoo, no? Sa totoo, sasabihin ko sa iyo, bago pa mag-crow yung rooster, you will disown me 3 times. Itatatwa mo ko ng 3 beses. I-deny mo ko ng 3 beses bago pa man yung rooster tumilaok. I-deny mo ko. I-disown mo ko, Peter. So dito na mamaalam na si Jesus Christ. Start na ng kanyang pamamaalam sa kanyang mga apostles, sa kanyang mga disciples, sa mga taong minahal niya, mga followers niya, simula pa nung kanyang ministry. Tinuruan niya ang mga tao, tinuruan niya yung kanyang mga apostle na mag-serve one another, ng maging servant, ng maging totoo, maging mapagmahal. So kung yung mga apostle dito tinuruan niya ni Jesus Christ, so tayo rin, tinuturuan din tayo ni Jesus Christ na maging mapagmahal sa kapwa-tao, mahalin ang bawat isa, magtulungan, at kung may mga mali na ginagawa, pagsabihan, dahil kasama yun sa pagmamahal. Pag may mali ang isang tao, pagsasabihan mo para maituwid, may tama. Alam ni Jesus ang kanyang mga pinili. Alam niya kung sino ang kanyang mga mahal. At alam niya kung sino ang mga nagmamahal sa kanya. At dahil mag-glorify si Jesus Christ, mag-glorify din si Almighty Father. Kaya pinupuri natin si Jesus Christ din, no? Tsaka si Almighty Father sa kanilang mga ginawa para sa atin. Kaya meron tayong hope for the future. Dahil alam natin na mahal tayo ng tatay natin at saka ni Jesus. Hindi nila tayo iiwan. Si Jesus nakaranas ng trials, tribulations, pinatay pa siya. So tayo, pag nakakaranas tayo ng trials, hindi po nakakaranas ka ng trials, hindi na tayo mahal. Mahal tayo. Mahal tayo ng tatay natin. Tinuturuan tayo ng tatay natin. Example natin si Jesus Christ. Para maging perfect tayo. Maging maayos tayo. Maging karapat-dapat tayong makasama si Jesus Christ. At saka si Almighty Father. And other heavenly beings in heaven. Thank you, and God loves us all so much.